seahorse na gagawin. Ayan, dito. Punuin mo na ng dot pag kaya pa. So ayan master, yung ating seahorse pattern. Yo, what's up mga master? So for today's video, bubuhos tayo ng seahorse. No? So maraming nagkakamali sa positioning ng seahorse. So nabanggit ko rin sa vlog ko last time. So perform natin yung seahorse. So ayan na lang tayo. So ako master, di ako gumagamit ng calibrated tumbler. Kasi para sa akin, dinadaya ako yung sarili ko. Kaya lagi akong naka-manual tumbler. So since ito ay drinks ko, ang ratio kong gagamitin ay 1:1 lang. Then stop ko siya pagka nag-18 to 22 ml na siya. Then yung brewing time natin or yung extraction time kailangan mababa din. So mga 18 to 22 seconds dapat para masabi natin siyang 1:1. Yung espresso sa 1:1. So yan tulad niyan, mas concentrated siya. Ayun lang tayo. Steam lang tayo. Since magtutulip tayo, more stock ng tulip sa ating seahorse, kailangan low temp lang. So, ito yung ating ito master yung ginagawa ko for the contrast, no? Para hindi natin makita yung white foam saka yung brown espresso. Yan. So ito. So, sa pagbuhos ng seahorse, kailangan dito ka sa parting may hawakan. Para nasa proper positioning yung mo, yung seahorse na gagawin. Ayan, dito. Kaya tayo naka low temp kasi nga magro-rosetta tayo. Para maiwasan naman natin dito yung mag-lead yung ating seahorse. Tapos dito additional lang siya sa mga moon para mas magandang tignan yung ating seahorse. Tapos dito patient lang. Yan. Then dito pwede pa yung dyan. Tagdagan natin dito. Punuin mo na ng dot pag kaya pa. So ayan master, yung ating seahorse pattern yung medyo umapaulo ng konti. So sana nakatulong, no? Ayan. So ganda oh. Parang drenowing sa kamay. Yan lang mga boss. Salamat, Aisha!